umano sa pagtanggal ng pondo para sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Kinwestiyon din ng grupo ang pagkilala ng budget na nagsusulta sa mas mataas na alokasyon sa Kongreso at ibang ahensya. Base nila sa batas, bawal taasan ng Kongreso ang appropriations na nirekomenda ng Pangulo. Mula sa proposal na 16.35 billion piso, at ang Kamara sa 33.67 billion piso. Habang ang Senado naman ay naging 13.93 billion piso mula sa 12.83 billion piso. Paglabag din nila sa konstitusyon ang hindi pagbibigay sa edukasyon ng pinakamataas na alokasyon. Paghuli, paglabag din nila sa konstitusyon ang pagpirma sa Bicameral Conference Committee report na umano'y mga blanco. Ayon naman sa liderato ng Kamara at Senado, Peak Showdown's legendary promise. Here takes you on a journey to explore the thrilling collision of sports and technology in Australia. Sa isang pahayag, tinawag naman ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega ang petisyon bilang isang calculated political gambit na nais umanong pahinain ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para kay Ortega, layo ng petisyong balik ka rin ang desisyon ng Kongreso na bawasan ng 1.3 billion piso ang budget ng Office of the Vice President. Naibigan din si Acting House Committee Appropriations Chairperson Stella Imbo na hindi na kailangan napagagahan ng corrected budget reform. Maliwanag niya, nakalagay sa Organization Divisions na kung may pagkakaiba sa budget reform at printed copy ng bill, ang printed copy ang mananaig. Para naman kay House Committee Appropriations Vice Chairperson Zia Alonso Ordion, mali na sabihin tinanggalan ng pondo ng PhilHealth. It's not really a pinagalan ng pondo, it's a subsidy. The PhilHealth is it's a government corporation. So they technically, PhilHealth is technically an income generating agency. So it's a wrong way to say na ito ay budget binibigay annually. Sa copy ng Bicameral Conference Committee report sa Legislative Archives, kita na may mga blanco ito. Pagka here, Pinagsabihan din ni Manila ang mga babatas na humingi ng dispensa sa lahat. Pero nilinaw niya na hindi naman umanong minura o pinagkasala sa traffic enforcer na sumipas sa kanya. Mawala ni memory. Wala na memory. Ayon sa Manila International Airport Authority, base sa Manila Slot Coordination Committee, magkakaroon ng gradual transfer ng turboprop flight sa NAIA at ililipat sa mga secondary airports gaya ng Clark. Kung para mapalitan ang maliliit na aeroplano ng mas malalaki na kayang magsakay ng mas maraming pasahero. So an A320 would accommodate around 300 passengers. A turboprop aircraft would have 60. Inanunsyo na ng Cebu Pacific na simula March 30, ililipat na mula NAIA papuntang Clark International Airport ang lahat ng flights nila papuntang Masbate at Siargao. At yung ibang turboprop flights na kasalukuyang sa NAIA Terminal 2 ay i-upgrade na sa mas malalaking aircraft alinsunod sa polisiya ng pamahalaan. The other turboprop operations na
i-upgrade namin into a jet. So for example, yung Manila to San Jose, dating 80 hours, jet na siya ngayon. Magiging jet na siya kay March. Go to the website. If you can check your flight status, right? And it will also indicate the terminal. Sa mga susunod na buwan, tuluyan na rin inilipat ang iba pang turboprop flights sa Clark. Kaya nakakala na rin ang aviso ang airline sa 11 na libreng pasahero na nakabili na ng ticket sa mga ticket flight. Pangamba naman ang ibang pasahero, mas mapapakasya sila kapag ang lipatan. Kila pa kami sa sakyan, papuntang flight. Doble-doble na yung gastos. Pero pag titiyak ng airline, lahat ng apektadong pasahero ay maaaring makakuha ng refund o libreng rebooking. Dagdag pa ng MIA, lahat ng ito ay bahagi ng modernization ng NAIA sa ilalim ng bagong nagpapatakbo nito na new NAIA Infracorp. Dahil kaunti na lang ang landing at take-off slot sa NAIA. Kaya mas mainam kung mas maraming aeroplano na ang gagamitin para mas maraming pasahero ang makasakay. Hindi naman tiyak kung bubuksan pa ang NAIA Terminal 4 na nakalimpo pa ang renovation work sa Manila. We have not received any notice on the part of the NIC whether it will open, whether when they will be open, or when they will close it. Samantala, wala pang pahayag kaugnay ng polisiya ang Philippine Airlines na meron din mga turboprop flights. Jackie Pascual, ABS-CBN News. Susunod po pumating sa iba pang cast ng FPJ's Batang Quiapo, matamis na sinalubong sa Grand Camamilla Homecoming. Yan ang pamamalita sa pagbabait ng TV Patrol. Hira na lang ako ng tao na maganda yung tata sa akin. Ito, the energy. Say hi. Did you know? Kaya ganun ka kapatakot sa kanya? Ano ang gamot sa lamang ng suga ng isang tawag scam? What's the deal with this chick there? Sick. Who's sick? Hindi mo yung dadaanan ko. I'm sorry kung hindi ko talaga sinabi ko na may professional yung relationship natin. Sorry. Patawarin mo ko. Kung may gusto ka, sabihin mo. Alam kong ayaw mo sa akin. It's such a use no you. Magbabago na yan. Wala nang personal messages at emojis. Wala nang misunderstanding. Trabaho na lang. Viral scandal. 315 Mga kapamilya, sure po ba tayo na ang pinapanood po nating artista, reporter o politiko online ay totoo siya? Alam niyo po ba na pwede na gayahin ng online scammers ang mukha at boses ng mga sikat na tao? Ang tawag dito ay deepfake. Ginagamit po ito para mag-endorso ng mga peking produkto para magkalat ng fake news. Kaya naman narin po ang ilang tips para hindi tayo biktima. Tingnan ang source o pinanggalingan ng video na iyong pinapanood na ito ay mula sa lehitimong account. Pansin mabuti ang pagbuka ng bibig. Malamang deepfake ang video kapag tila-tigil ang paggalaw o pagbuka ng bibig at hindi ito sabay sa boses. Tingnan din kung natural ang pagkurang ng mga mata at ang paggalaw ng ulo at limitado ang galaw ng mga ito sa deepfake. Maging makarami tayo sa mga nakikita natin online. Let's spot the scam to stop the scam. Paalala po mula sa ating ABS-CBN The Service of the Filipino. It's time for you all to step up to the next level. Ayaw nga yun naman gumalaw. Ayaw. Every person lang. Alex, lagi siyang wala. Wala. Talaga. A-game, malaki na kasalanan dito, ilalabas ang legal. This is just one chance eh, so make the best out of it. Sabado, 8:30 p.m.
Mahalaga po sa amin na mapakinggan ang inyong mga kwento, ang inyong mga dasal, at ang inyong mga alalahanin. Paano ipagmalaki ang inyong mga tagumpay? At tulungan po kayo sa oras na kinakailangan. Narinig po ninyo yung panawagan ko. Sa ating pagtutulungan na ihahatid natin sa maraming paraan ang inyong mga kwento ng lungkot at ligaya. At sa pagbabahagi natin ng inyong istorya, nakakahanap po tayo ng linaw at pag-asa. Pero ano pa mo? Gusto ko po Nasod. katulad ko siya. Kaya sa abot ng ating makakaya, patuloy po tayong magpapatuloy upang maihatid sa mundo ang ating mga kwento. Kaya mga una nakapunta dito ng media, kahit anong media, wala pa nakapunta dito, ibigin lang. ABS-CBN News, in the service of the Filipino. Malapit na ang ultimate battle. Para sa pangalan, Kailan ko mamihos mo? Babalik ako sa paganda. para sa pamilya, Bebe, mag-check po atong kagabihin. Sa ang bebe.